Ramiro Boulder po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Ito po, mga dayuhan, mga Americans. Siya po ay si Andrew. Ano po? Magaling po siyang magtagalog. Ano po? Bilang Pilipino, ah, nakaka-proud kung nakakakita ka ng isang dayuhan na buong pusong nagsasalita ng Tagalog. Parang may yumayakap sa puso na hindi ko kilala pero ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa ating wika. Yung Amerikanong pulis na yan, yung mga vloggers, yung mga simpleng turista na sinasabi ang salamat po, kumusta, mahal kita ng buong ngiti. Parang sinasabi nilang buong mundo ang Pilipinas hindi lang magandang lugar kundi magandang magandang puso. Ano po? Nakaka-proud po talaga na makakakita tayo ng isang dayuhan, lalo na't mga Amerikano o mga Canadian na nagsasalita ng wikang Tagalog, yung wika natin. Ano? Proud pa po sila na sila'y natuto ng Tagalog. Ito po, panuurin nyo. Meet my new friend Andrew. Although originally from the US, Andrew has had a deep connection with Filipino culture and the Tagalog language for 26 years. He recently reached a new level of recognition after a video of him speaking Tagalog in Jollibee went viral online. Make sure to check out Andrew's content, links below. Andrew is a super genuine guy and we had a great chat. We talked about what first brought him to the Philippines, how he achieved such an advanced level in Tagalog, the cultural differences between Americans and Filipinos, and so much more. I hope you guys enjoy the video. You're kind of blowing up online right A now. little bit, yeah. Yeah. Ayan po, yung dalawang yan, mag-uusap po sila ng Tagalog. Pareho pong foreigner yan, ha? Pero mag-uusap po sila ng Tagalog. Kaya panuurin po ninyo. Sikat ka na. Oo daw. Anong nangyari dahil sa video ni ate sa Jollibee? Oh, nakita ko yung video na yon. Yung isang viral video kung saan ka nagtatagalog sa Jollibee. Baby viral. Ay, hindi yung baby viral. Ilang views na? Honestly, hindi ko alam. Sa TikTok main video, 8.6 yata, and then sa may isa repost sa IG, 1 point something, and then kasi hindi ko alam kung saan ni-repost. Hindi ko alam kung paano hanapin yung total views o ganun. Nakakagulat yon talaga na may Amerikano na nagtatagalog, 'di ba? Bigla. Oo. Oo nga. Pero ano sa video na yon halata talaga na magaling kang magtagalog. Gaano ka na katagal nagtatagalog? Kasi ganito, medyo mahiya ako kasi pumunta ako sa Philippines noong 1998 hanggang 2000. Diyan ako mismo natuto Ito pong nagsasalitang ito, si Andrew, ay isa pong pulis na naging missionary dito sa Pilipinas. Pumunta po siya noong 1998 at nakapag-asawa po ng isang Pilipina. Kaya po siya natuto ng Tagalog. Ano? Kaya po bilang isang Pilipino, nakagaya nyo, gaya natin, nakaka-proud po ano na makakarinig tayo ng isang dayuhan na magsasalita ng Pilipino, ng Tagalog, no? magsalita ng Tagalog. But matagal na. Tapos after umuwi ako dito sa US sa 2000, minsan lang ako nagsalita ng Tagalog. Pero halimbawa, kung nakita ko isang Pilipino na, Pilipino ka ba? Ganyan. Sixth Sense. Oh, para mag-practice ako. But, well, originally, taga-Idaho ako. So, sa bundok, walang mga tao, lalong-lalo walang mga Pilipino nang masyado. Kaya pala, walang daming mga opportunity na mag-usap at gamitin yung wika nito. So, after lumipat ako sa Dallas noong 2008, 2009, kalimutan ko. Siyempre, mas maraming mga Pilipino dito. Pero, ganyan pa rin. Lagi ako sa trabaho, hindi ako araw-araw nagsasalita sa Tagalog. Kaya, lagi ako
worried na nawawala ng konti. Siyempre, alam ko maraming mga salitang kalimutan ko na nalaman ko dati pag nandyan ako, na araw-araw nagsasalita ako ganyan. But masaya talaga ako na matuto pa rin ako sa ganitong level, ganyan. Maraming Filipino ba? Meron, marami talaga. Mas marami kaysa inisip ko bago lumipat ako dito. May Jollibee pala. Tatlo! Tatlo? Ay, Oo, naku naman. tatlo! Dalawa lang dito sa Vancouver. Ay talaga. So may tatlo, yung isa sa North sa may Plano, tsaka yung isa mismo sa Dallas kung saan galing yung viral video sa Greenville. And then may isa sa mas malapit sa akin actually sa Arlington. Kaya ang dami pala. Oo. Kasi Ito, nasa Canada po siya. Yung isa, nasa US. alam mo, yung mga onte lang yung mga foreigner na magaling talagang magtagalog, di ba? Kasi parang onte lang tayo. Hindi naman madalas na nangyayari yon. Kaya kahit para sa akin, foreigner din ako. Pero nagagulat din ako sa mga ibang foreigner na marunong magtagalog. Hay nako, ang galing. For us English speakers, learning Tagalog can be a real challenge. Trust me, I've been there. That is exactly why I decided to create my beginner's Tagalog course. With over 10 years of experience speaking Tagalog, I-forward po natin. Minsan, pag nag-uusap sila sa isa't isa na, teka lang, hindi Tagalog yun. So, binibiro nila ako kasi hindi pa ako sanay sa Batagenyo, but natututo ako. Pero Tagalog talaga yon, ibang parang slang lang yung Ito nga po pala si Andrews, ang kanyang napangasawa ay Batanggenya. Kaya po siya ay natuto ng Tagalog, ano? Siguro ang usapan nilang mag-asawa ay Tagalog. Kinakausap siya ng Tagalog upang mahasa ng husto. Kaya po naging ganito ang accent niya, no? gamit nila, di ba? Oo, oo. Kagaya ng alae, sabi mo, narinig ko na rin yun. Alae, alae. Ano pa na meron sa Batangas na hindi ginagamit sa ibang lugar? Halimbawa, instead of like, diba, is it diga? Diga? So, may medyo Ah. iba na ganyan. So, Tiga. Mm. Aha. Mahirap ba sa'yo sa simula matuto? oo, sa umpisa, mahirap talaga. Sabi ko sa anak kong babae kahapon o yung day before, I wish talaga na dati may mga cellphone video na katulad ngayon kasi para makita nila na sa beginning, ganyan din ako. Marunong ako mag-Tagalog, ganyan. So, tapos syempre yung sa isip, it's iba talaga kasi pag sa umpisa na, when natututo ng bagong wika, you're trying to translate directly, right? So, halimbawa, kung sabi, one thing I remember was tinatry namin na mahanap yung bago kasi again before walang masyadong Google ganon, so we were using books, like that's how old I am, we had to open books, but like halimbawa we wanted to say ocean or whatever, so we'd be like, okay, well it's salty water, so tubig na asin, and then but no, it's dagat, so it's completely iba. But kaya importante talaga na makinig ka sa mga tao kasi ginagamit nila ng slang, ginagamit nila ng mga iba't ibang salita na specific either sa lugar or sa probinsya o ganon. Super mahalaga makinig ka sa mga tao, which was kaya pala ang ginawa ko, sabi ko sa aking sarili, hindi ako magsasalita sa English. Hindi ko gagamitin yung English bilang crutch kahit ano. So I memorized one phrase. Ano sa Tagalog ang or ito, depende. And then I would just point. Ano sa Tagalog ito? Ano sa Tagalog ito? Yung ganyan. And then and that's all I would say for like 3 months. Ano sa Tagalog ito? And then I would just point. And then pag sinabi nila sa akin yung salita, paulit-ulit na mga 10 o 20 beses para check sa ulo ko, sa isip ko. And then Alam niyo po kasi, kaya po nakaka-proud na makarinig tayo ng ganito na mga dayuhan na marunong magtagalog. Kasi dito po sa Pilipinas, may mga Pilipinong hindi talaga marunong magtagalog. Maniwala po kayo. Ako po, experience ko yan nung nakapunta po ako ng Mindanao. No? Marami po ako nakausap doon na hindi marunong magtagalog. Kinakausap po sila sa Tagalog. Ang binabalik nila sa akin, Bisaya. Nakakaintindi sila ng Tagalog pero hindi sila nakakapagsalita. Nakakalungkot dahil nga ang ating pambansang lingwahe ay hindi nila natutunan. Natutunan nilang intindihin pero hindi nila natutunang sabihin o magsalita ng Tagalog. Ano po? Marami po dyan sa Mindanao.
ano, nakakapagsalita sila ng English. Nakakalungkot isipin na mas bihasa pa sila sa salitang English kaysa sa Tagalog na pambansang lengguwahe ng mga Pilipino. Ano po? Marami po diyan sa totoo lang. Isa-substitute ko yun sa mga sinasabi ko. So, and then, syempre, broken talaga ang sinasabi ko kasi I was only using, so, basa, aklat, and then I point, and then they're like, oh, sige, sige, sige. Mga parang individual words lang yon, hindi yung buang sentences yung Tapos, ginagamit mo dati. dinagdag over time. Pero Okay. para sa grammar mismo sa Tagalog, paano mo natutunan yon? Pumunta ako sa Philippines bilang missionary sa church ko. May 2 buwan kami sa Provo, Utah sa Missionary Training Center. So diyan tinuruan namin ng basic na grammar ganun. But so sa Tagalog maraming mga conjugation, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, siguro ito po ay missionary ng Mormon. Kasi karamihan ng na-encounter ko ng mga Mormon dito sa Pilipinas magaling magtagalog. Yun pa, pinag-aaralan nila kung paano sila magsalita ng Tagalog. May na-encounter ako minsan dito sa Quezon City. Isang Amerikano, pero napakagaling magtagalog. Bihasa. Hindi mo mariringgan siyang may accent na Americans. Talagang parang Pilipino magtagalog. Ano? Ganon, marami. Yung sa training center, focus sila sa ang nangansa. So yung pinaka-useful na mga conjugations, ganyan. And then katulad sabi mo, Taglish na lang. So halimbawa, as long as alam mo yung pattern na para sa future, i-repeat mo 2 beses. Halimbawa, i-repeat or ipopost ko, gano'n. So, as long as alam mo yung pattern sa mga conjugations, pwede idagdag yung mga English na word but gamitin mo yung conjugations. Kunyari, isini-search ko yon, parang ano, di ba? English word pero ginagamit ko lang Isinesearch or yung conjugation. isinisend, gano'n. Oo, isan mo lang sa akin sa Facebook, ganun. Anong paborito mong lugar? Depende. Sa Nike, especially nung dati, Ito sa Naik, Cavite. bukid siya talaga. So gusto ko yan sa Nike. Tsaka General Trias, sa bukid sila. So nandyan sa mga puno, ganun. Gusto. Siyempre, dahil galing ako sa Idaho sa mga bundok, gusto ko sa bukid na walang masyadong mga tao. So yun talaga, culture shock talaga para sa akin. Kasi pumunta ako diretso mula sa Idaho Falls, Idaho. And noong 1998, I think yung population ng Idaho Falls ay like 30,000 yata or 25,000. And then, dumaretso ako sa Pasay, Manila. So, ilang mga million na tao na I think isinulat ko sa journal ko na Sea of Humanity ng experience ko pag pumunta sa Pasay. But yung isa sa Oo. mga favorite area ko dahil Matao sa Pasay kasi international airport nandyan. Kaya paglapag mo pa lang, napakaraming tao na. sa mga tao, just yung lahat ng nangyari ay Tondo, malapit sa Divisoria, maraming mga nangyayari dyan. So, Tondo at saka Nike, siguro Napuntahan niya pala yung mga pangunahing bilihan sa Divisoria, siguro namimili sila ron, ano? probably yung 2 favorite ko. Hindi ko alam kung counted yon sa Tondo o hindi, pero nakapunta kami sa Barangay Sampaloc. Parang nakadikit yon sa tiyan ko, sa tabi. Pumunta din kami sa Divisoria. At nasa Tondo ba yon? Tondo ba yon? Oo, Tondo, Divisoria ay nasa Tondo. Nasa Tondo, okay. Okay. Kaya nakapunta pala ako sa Tondo. At parang authentic talaga yung buhay doon, 'di ba? Simpleng buhay lang, maraming tao, maraming nangyayari, saway-saway, at parang culture shock din 'yon para sa akin. Ay naku, ang daming tao, hindi ko alam. Pero gusto ko talaga, parang feeling ko na eto talaga yung totoong buhay ng mga Filipino dito sa Maynila. Hindi sa BGC, 'di ba? Kung saan yung mga mayaman, onte lang yung mga tao na may pera, ganun. Shocking talaga sa isip ko yung first time dumaan ako sa jeepney past yung halimbawa, yung di ba yung mga villages, yung international village ganun na may malaking wall na sumasurround sa kanya. But sa loob ng village,
daming mga mayaman na malaking mga bahay, ganyan. But immediately sa labas, mismo nakadikit sa wall, sa pader, yung mga, di ba nakita mo dati Kinikwento niya rito sa BGC siguro kasi diyan sa BGC, ang pagitan niyan malapit na po rito yan sa dito sa may staff house puro kabahayan na yun. yung mga box house, yung maliit na yung ginagawa nila ng mga but yun ang bahay nila ng mas maliit kaysa sa kwarto nito. So may stack ng mga box house immediately nakadikit sa labas ng yung pinakamayaman na nakita ko sa buong buhay. So shocking talaga yun sa akin. And then halimbawa sa tabi ng mga river ganon, yung mga ganyan, yung mga stack ng mga bahay na maliit. Pero kahit sa paghihirap at walang pera sa buhay nila, laging ngumingiti sila. Laging masaya sila. Yan ang Kahit Pilipino. dumaan ako, ay, hey, Joe, ganon. So, nag-uusap kami. So, Ganyan talaga tayong mga Pilipino kahit na anong hirap, bagsakan man tayo ng napakalakas na ulan, bumahaman dito, marami pa rin naglalarong mga bata, nagtatampisaw kahit mabaho pa yung tubig madumi pa yung tubig. Kaya doon sila nagugulat na kahit may problema, masaya pa rin ang Pilipino. Nakita nila yung kung paano tayo gumalaw, nakita nila ang kultura natin, ibang-iba sa kanilang kultura, no? yan talaga ang first na na-realize na ito talaga ang dapat sa mga tao na mas mahalaga sa kanila yung pamilya nila, yung community nila, 'di ba yung bayanihan, yung culture ng mga Pilipino. So, actually, nagkwento ako sa isang kaibigan ko the other day na noon na sa mission ako, lagi gina-joke ko yung mga tao na, ay, elder, kasi yun ang tawag na sa amin sa mission ay elder. Hey, elder, alam mo ba yung pinakaunang export Ito nga Mormon nga to kasi nang tawagan ng mga Mormon elder. ng ng Philippines? Ano yan? Rice, di ba? Kanin. Ano yung pangalawa? Hindi ko alam. Yung mga Pilipino, gina-joke nila. Kasi lagi pumupunta sila sa buong mundo. But ngayon, dahil sa kaguluhan ng mundo ngayon, sinasabi ko sa kanya, I think yan talaga ang pinaka-important ng export ng mga Pilipino. Dahil yung culture nila ng bayanihan, kinakailangan natin sa buong mundo. Kasi parang alam mo, halos lahat ng experience ko sa kulturang Pilipino dito lang sa Canada. Kasi 10 years ako nagtatagalog bago pa akong pumunta sa Pilipinas. Kaya halos lahat dito lang. At marami akong natutunan. Sobrang laki ng pride ko. Sobrang laki ng pasasalamat ko kasi kahit ganito pang kalayo ang pupuntahan nila, dala-dala nila ang ating wika sa ating ngiti at ating mga saya. Salamat sa inyo, mga kaibigan mula sa ibang bansa, dahil sa inyo lalong lumukas ang tibok ng puso ng mga Pilipino. Mabuhay po kayo. Tungkol sa Pilipinas kahit wala ko sa Pilipinas. Kasi ito nga yung sinasabi mo na parang ina-export nila yung kultura nila dito o sa US o sa Saudi, sa Dubai, sa tingin mo sa kahit anong comments bansa. ng mga video natin, yung hey, hello from France, hello from Dubai, hello from kahit saan man sa mundo. May mga Alaska. Daming mga Pilipino sa Alaska sa mga fishing boat. Parang mahilig silang pag-usapan yung Pilipinas, 'di ba? Oy, taga Palawan ako, maganda Okay, puputulin ko na po rito ang ating vlog. Salamat po sa mga kaibigan nating mga foreigner na natuto ng Tagalog. Mabuhay po kayo at mabuhay ang wikang Pilipino. Nag-uugnay sa ating lahat. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan like, share, and subscribe sa YouTube at sa Facebook. Salamat po.